Kristo ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaganda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaganda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, palakpakan po natin ngayon ang ating mahal na patron na si San Jose. Tanungin ko po kayo, sino po ba sa inyo ang problemado ngayon sa buhay? Sino ba sa inyo ang nagdadala ng matinding problema ngayon? Mayroong pinagdaraan ng matinding problema ngayon sa inyong buhay. Siguro marami sa atin, lahat tayo, problemado. O sino naman ho sa inyong walang problema? Meron ba? Baka swerte mo naman. Baka hindi ka tao pag wala kang problema. Ha? Dahil natural sa ating buhay na magkaroon ng mga problema. Ang mga problema nga, they are opportunities for growth. Nariyan yan para lumago tayo sa buhay, para maging malapit tayo sa Panginoon, at para tayo'y mas maging mabuti pa sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Alam niyo ho, si San Jose ho ay malapit na malapit rin sa aking puso. Ako po'y taga-Diocese of Caloocan. At ako ay naordinahan sa simbahan rin ng San Jose sa Navotas, San Jose Navotas Parish. At si San Jose, habang pinagninilayan ko ang kanyang buhay, alam natin na patron siya ng Universal Church. Saint Joseph is the husband of our Mother Mary. Pero alam niyo po, para sa akin, sa aking pagninilay, si San Jose ay patron ng mga problemado. Si San Jose ay patron ng mga may matitinding krisis at problema sa kanilang buhay. Kaya nga mga kapatid, kung titingnan natin ang buhay ng ating mahal na patron na si San Jose, hindi ba
una pa lang, matinding problema na ang kanyang hinarap? Balik-aral tayo sa kanyang buhay. Di ba, mahal niya ang ating mahal na ina. At syempre, ang mahal na ina, mahal na mahal rin siya. Sila nga ay betrothed na, o di kaya tinatawag natin sa common language natin, engaged na sila. Magkapiyansay na sila sa isa't isa. Pero anong nangyari sa love story ni Saint Joseph at Mama Mary? Naku, dumating ang matinding problema kay Saint Joseph. Ano yun? Yung papakasalan niya, buntis ka agad. Hindi naman siya ang ama. Mga kapatid, subukan nyo nga hong ilagay yung buhay ninyo sa sitwasyon ni San Jose. Biruin ninyo, ikaw yung lalaki. Papakasalan mo na yung babaeng mahal na mahal mo. Tapos malalaman mo, buntis na yung papakasalan mo. Hindi naman ikaw ang ama. Wala namang nangyari sa inyo, ba? Mapapaisip ka talaga. Matinding problema yan. Kung ngayon nangyari yan, anong gagawin? Nako, mag-a-upload na yan sa social media. Magpaparinig na yan. Hindi lang yun, baka magsumbong pa sa isang TV show at sabihin, nako, ipablank na natin yan. Kasi niloko niya ako eh. Mahal ko siya, mahal daw niya ako, tapos buntis siya. Aba, matinding problema yan. Sila nanay, tinitingnan niyo ako. Baka ang advice niyo sa may sitwasyong gano'n, anong sasabihin niyo? Wanan mo na yan. Di ka mahal niyan. Diba? Matinding problema. Pero anong ginawa ni San Jose? Sa harap ng problema, inuna ni San Jose lumapit sa Diyos. Kaya nga sa harap ng problema, nagdasal muna si San Jose ayon sa maraming pagninilay at habang siya'y nagdarasal, nakatulog siya. At nung siya'y nakatulog, ang anghel ay nagsabi sa kanya ng kanyang dapat gawin. At sinunod niya. Kahit pa siya'y nasaktan, naging masunurin siya sa Panginoon. Anong aral? Sa harap ng problema, unahin mo ang Diyos. Okay na yun ang take home natin. May a-upload na tayo mamaya. Sa harap ng problema, unahin mo ang Diyos. Yun lang ba ang problema ni San Jose? Abay, napakarami pa. Nakarating sa kanya na lahat ng batang 2 years old and below, papatayin. Kaya ang anghel ay nagpakita muli sa kanyang panaginip. Pinapapunta sila sa Ehipto para tumakas doon sa utos ni Haring Herodes na patayin lahat ng batang 2 years old and below. Kapatid, ang hirap nun. Pupunta ka sa ibang bansa. Anong trabaho ni San Jose? Karpintero. Bubuhayin mo yung anak mo, yung asawa mo sa ibang lugar. Abay, matindi yan. Pero anong ginawa ni San Jose? Sa harap ng problema, unahin mo ang Diyos. Unahin mong lumapit sa Panginoong Diyos. Mantakin ninyo mga kapatid, Panginoon yan. Si San Jose yung tatay ng Panginoon, kailangan niyang palakihin ng mabuti ang Panginoon. Hindi ba matinding problema yan? Hindi problema in a negative sense, pero ito ay problemang napakabigat na pagsubok upang ihanda ang Panginoon
sa kanyang misyon. Kaya nga aral sa ating lahat ito, mga kapatid, sa harap ng problema, unahin mo ang Diyos. Kaya kayo po, mga kapatid, sigurado ko ngayong kayo'y nagsisimba, dala-dala nyo yung inyong mga hinihiling sa Panginoon. Sigurado ko yung iba sa inyo kukumpletuhin ang misa nobenaryo dahil naniniwala na mayroong matinding blessing na paparating pag nakumpleto ito. Yung iba sa inyo habang nagsisimba ngayon, dala-dala yung tanong sa Panginoon, Lord, ano ho bang uunahin ko? Ano ho bang pipiliin ko, Lord? Ito ho ba o yan ba? Ano bang pipiliin ko, Panginoon? Ito na ho yung aral, mga kapatid, sa mabuting balita. Huwag mabalisa. Unahin mo ang Diyos. Piliin mo kung saan ka magiging malapit sa Panginoon. Piliin mo kung saan ka magiging mabuting Katoliko. Na gaya ni San Jose, ikaw ay makakasunod sa kalooban ng Diyos. That's the point of our Pistang Bayan. Sana yung ugali ni San Jose ay magaya natin. Ang ugali ni San Jose na masunurin sa Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, yan ho ang baon natin ngayon sa ating banal na misa. Sa harap ng problema, unahin mo ang Diyos. Amen.